Sa bawat kagat ng maasim at malutong na mangga, nabuo ang isang ideya na unti-unting naging matagumpay na negosyo. Mula sa personal na cravings, ngayon ay paboritong pampagana at side dish ng marami. Kaya naman alamin natin ang kwento sa likod nito dito sa Negosyo Tayo. Itong flagship product namin, pinakaunang product namin, si Pickled Mango. Sumunod namin na product yung mango salsa. Ito. Then yung latest namin this year lang, yung pickled garlic taka yung radish. Then yung pomelo soon sa market. Back in 2013, finound to ni ng partner ko si Victor Nola, Tony Nola. Noong 2011, usually bumibili siya dun sa sa Ongpin. Doon siya bumibili ng burong mangga. Sobrang hilig niya. At one time, nung pumunta siya dun sa sa binibili niya, hindi available. Napaisip siya, bakit hindi na lang siya yung gumawa yung burong mangga, yung pickled mango. Noong 2016, nag-decide siya na, baka kailangan ko ng makakatulong sa negosyo, partner. So doon, din kami pumasok ng isa ko pang kaibigan na, sige, sali kami dyan. Mechanical engineer ako. Pati si Tony, actually, mechanical engineer din siya. So, wala talaga akong alam sa food. Maalam lang ako sa mga graphic design saka sa marketing. So, sabi ko, sige, tulungan kita. Nung una, extra income . Pero yun nga lang, may kapalit nun, mas maraming ka na ngayon na kailangan intindihin. Since negosyante ka, lahat ng burden nasa iyo. Akala nila, madali yan . Pero pag nagka-problema ka, payroll, pag wala kang pang payroll, maghahanap ka ng pera. Pag maghahanap ka ng budget para sa mga supplies mo, pambayad mo sa mga suppliers mo. Yung mga empleyado hindi nakiisipin minsan akala nila basta-basta lang. So yung mga ganung bagay, kung papasanin mo yan, nga lang, mas malaya ka nga lang. Pero yun yung burden na kailangan mong tanggapin. Yung gusto mong maging business owner. Noong una, mahirap pa. Pero ngayon talagang nakakapagpundar na ako ng bahay, mayroon na rin akong sasakyan. Dati, motor-motor lang. Diba? Ayun, nakapag-start rin akong pamilya. So, malaking tulong yung pagiging part ng company. Sa business talaga, lalo na kung bago, burong mangga, hindi naman siya common na food. Way back before, talagang yan, kahit nga hanggang ngayon mga kabataan hindi pa kumakain ng pickled mango. So, ang naging challenge ni Tony, paano introduce yung product? Yung mga customers niya, hirap pa siya nun, talagang friends and families pa lang yung nabebentahan niya. For ilang years, noong 2016 lang siya, talagang nag-boom nung nakilala sa market, nung sumali kami ng Food Expo. So, kung mahina loob mo, wala. Baka ilang years pa lang, bibitaw ka na, wala mangyayari. Number one, believe in your product. Kung tingin mong may potential yan, i-push mo lang. Don't expect na magbo-boom agad yan. It might not be instant. Swerte mo kung instant na mag-boom ka agad yan. Pero kung hindi, push ka lang kung talagang naniniwala ka sa product mo.